Minahon ka lang. Pangako hindi kita bababayaan kahit na umiwas ka pa. Ang lahat ay inaabuso ka, ninanakawan. Kahit ang pinagkakatiwalaan mo ay walang utang na loob sa'yo. Walang nagnakaw sa akin. Sobra lang talaga naging gastos ko dahil sa pagtulong ko sa mga tao dito. Oo, dahil alam mo ang kanilang kahirapan. Alam mo mabigat nilang pinagdaraanan. Kaya nga mas pinapahalagan ko mga taong mahihirap. Mananatili silang mahirap. At babalik ka din sa kinalalagyan nila kung hindi ka titigil. Maniwala ka, Marimar, pinagnanakawan ka nila. Pero sino? Una na dyan si Chuy. Hindi. Malayo yun sa katotohanan. Hindi. Hindi mo ba napansin ang pagbabago sa buhay niya? Kagustuhan ko yun. Natatandaan mo ba na dati siya nagtatrabaho sa inyo? Napakahirap niya nun. Ngayon sobrang asensado na siya. Ang bilis naman ng pag-asenso niya sa maiksing panahon lang. Dahil nagtatrabaho siya ng husto. Kaya binabayaran ko siya ng maayos. Wala nang higit sa isang nagbubulag-bulagan. Ayaw mong paniwalaan ang lahat ng sinasabi ko? Kung ganon, iniisip mo pa rin na kaaway mo ko. Hindi. Hindi na ngayon, seryo. Pero ang asawa mo at ang iyong papa, gusto nilang masira ako. Gusto nilang muli akong umalis dito sa San Martin. Pero hindi. Hindi nila magagawa yun. Hindi mawawala sa akin ang hacienda nila, Lolo. Hindi nila ako mapapaalis. Sabihin mo yan sa asawa mo at sa iyong ama. Hindi ako magiging maligaya hanggat naririto ang basura na yon. Pero kayo ang babaeng mahal ni Senyor Sergio. Binibigyan lang ako ni Sergio ng konsiderasyon. Pero hindi niya ako mahal. Pinipilit niya lang gawin yun, pero hindi. Hindi niya magawa. Iniisip mo lang yan. Ang tangi na lang na pag-asa ko ay kapag lumabas na ang anak ko, baka mahalin niya rin ako. Tiyak na mangyayari yon, senyora. Makikita ninyo. Kung alam mo lang na ilang beses ko na siyang nahuhuli tuwing gabi. Nakadungaw sa bintana at nakatingin sa liwanag sa malayo. Ilaw na sigurado ako nagmumula sa kanya. Natatakot talaga ako. Ay, baka kinakabahan lang kayo siguro. Dahil sa inyong pagdadalang tao. At kapag naipanganak nyo na ang bata, mawawala na yan. At tiyak na kapag nakarga na ni Senyor Sergio ang bata, tiyak na sasambahin niya kayo, Senyora Inocencia. Nakikita nyo? Ninanakawan ka nila, Marimar. Unang-una na doon. Si Chuy. Hindi. Anong kailangan mo? Mula nang lumipat kami dito, ngayon ka lang dumating. Gusto lang kitang kumustahin, Antonieta. Sa nakikita mo, maayos naman. Mukhang maayos nga. Kahit sino makakita, iisipin na hindi kailangan magtrabaho sa akin ni Chuy. Mas mabuting tanggalin mo na siya. Ano? Oo, isipin mo. Halos magsingginhawa na tayo. At sa maiksing panahon lang. Hindi mo ba naiisip kung paano nangyari yon? Ano bang ibig mong sabihin, Antonieta? Talaga bang hindi mo naiintindihan? Hindi mo napapansin? Ano bang gusto mong sabihin sa akin? Magsalita ka! Ang asawa ko pinagnanakawan ka. Magnanakaw siya. Sinamantala niya ang pagtitiwala mo para magnakaw. Hindi. Huwag ka nang maghintay pa. Tanggalin mo siya. Itapon mo siya palabas ng hasyenda para hindi ka na mabiktima ng aking asawa. Saan ka galing, Renato? Gaya ng dati. Sinusubaybayan ko ang galaw ng basurang yun. Nakita mo si Sergio? Nangangabayo siya malapit sa bahay ng babaeng yun sa hacienda. Araw-araw niya nang ginagawa yan. Ipinagtanggol niya ang babaeng yun. Ayaw ko na sanang sabihin sa'yo, pero hinamon niya ako. Sinabi niya na ipagtatanggol niya ang babaeng yun laban sa akin. Hindi raw niya hahayaang saktan siya ng kahit na sino. Ganun katindi? At gagawin niya yun. Nasisiguro ko. Harapin niya ang sino mang sisira sa kanya at magtatangkang alisin siya sa lugar na ito. Sa palagay ko, ang tanging paraan para mawala sa landas natin ang babaeng yun ay ang kamatayan niya. Sinabi ni Antonieta na kagagaling mo lang daw sa bahay. Oo. Gusto ko lang namang sabihin sa'yo na simula bukas ako na ang pupunta sa mga taong may utang sa akin. At ako na ang bahalang maningil. Mabuti yan. Mawawala sa akin ang problema. Hindi. Hindi mo to nagugustuhan, Chuy. Ako na mismo ang mangongolekta. Matitigil ka na sa pambubulsa ng pera sa halip na ibigay mo sa akin. Malinaw. Naintindihan ko.
Sinabi nila sa'yo yan para itanggi na hindi sila nagbabayad. Magkano naipon mo dahil dito, Chuy? Magkano nang ninakaw mo? Sosorpresahin ko sila. Huhulihin ko silang dalawa sa akto. Isinusumpa ako. Hinding-hindi nila ako makakalimutan sa buong buhay nila. Senyora naman, pakiusap. Huwag naman kayong umalis. Baka kasi kung... Kapag naniwala si Marimar na nagnanakaw si Chuy, tatanggalin niya siya sa trabaho. Magiging akin na ulit si Chuy. Wala na akong kaagaw. Wala akong ninakaw sa'yo. Pero kung wala ka ng tiwala sa akin, wala nang dahilan para magtrabaho pa ako sa'yo. Kahit papano alam mong dahilan kung bakit ako nawalan sa'yo ng tiwala. Sigurado may sinabi sa'yo ang asawa ko. Puno siya ng selos, ng galit sa puso. Gaya nung gusto niyang magkaposo sa relenggo. Pero hindi lang naman siya nagsabi sa akin ng tungkol dyan, Chuy. Sino pa? Sabihin mo! Hindi. Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Pero talagang may nagbago, Chuy. Ibang-iba ka na ngayon. Hindi mo may tatanggihan. Alam ko yan. Ikaw ang nagturo sa akin na magbago. Para sumama? Hindi sa ganun. Pero, nakatakas na ako sa kahirapan. Hindi ganun kadali, Chuy. Nabubuhay ka lang sa sweldong binibigay ko sa'yo. Alam mo, Marimar, hindi na ako magiging hangal gaya ng dati. Nakakasiguro ka dyan. Kaya ng isang halimaw na uhaw sa dugo. Natikman ko na ang mabuhay sa karangyaan. Hindi na ako babalik sa dati kong buhay. Nakakalungkot ka, Chuy. Ito'y malaking kabiguan para sa akin. Nagpatangay ka sa labis na ambisyon. Masyado ka na naging matigas. Hindi ko hahayaang manatili yan sa'yo. Dahil hindi yan ang Chuy na kilala ko. Sa simula't sa pulay mabuti kang tao. Pero ngayon, hindi ko maipaliwanag kung bakit sinayang mong pagtitiwala ko sa'yo. Senyor, mabuti naman at narito na kayo. May nangyari ba, Perfecta? Si Senyora Inocencia, umalis siya ng mag-isa. Sa alanganing oras. Galit ba siya nung umalis? Parang tensyonada siya dahil hindi pa kayo umuwi. Kaya hahanapin niya raw kayo. Nababaliw ba siya? Nagsiselo siya, senyor. Hanapin niyo na lang siya. At huwag niyo sanang kalilimutan na malapit na siyang manganak. Tara na, nasa bahay na tayo, ma'am. Ano nangyari? Nadaanan po namin si Ma'am Inocencia sa may labas na nag-iisa. Doon malapit sa asyenda ng Los Abuelos. Pinapawisan siya ng malamig at dumadaing gaya ngayon. Sa palagay ko nga, natumba yata siya. Inocencia, anong nararamdaman mo? Anong gusto mo? Kailangan ko ng doktor. Dalhin niyo ako sa doktor pakiusap. Dalhin niyo ako sa klinika. Tulungan niyo akong itayo siya. Ma'am, Dadaling ko siya sa klinika. Dahan-dahan, ha? Dahan-dahan lang. Sigurado ka ba dyan, Matias? siyempre po, Ma'am Marimar. Nakita ko nung kunin siya. Dumadaing sa sakit. Umiiyak pa nga. Nakita niyo siya malapit dito? Opo, malapit talaga. Kaya narinig ko po siya. Magkasama daw kayo ni Sir Sergio, sabi niya. Nakita ko sa mukha niya, galit na galit siya. Sige na. Salamat, Matias. Sige na, pwede ka nang matulog. Magandang gabi sa inyong dalawa. Salamat, magandang gabi. Magandang gabi. Bakit siya umalis ng gano'n ang kalagayan niya? Paano kung may mangyari sa kanya, magsisisi si Sergio? Baka sisihin pa niya ako. Ay, nako. Huwag kang mag-alala tungkol sa kanila. Kung nangyari man ito, yun ay kagustuhan niya. May masama siyang iniisip laban sa'yo. Gayong hindi mo namang kasama si Sergio. Ay, Diyos ko. Alisin niyo po sa akin na mag-isip ng masama. Gusto ko pong maging ligtas si Inocencia. Lalo na po ang anak nito. Taos-puso ko pong hinihiling ito sa inyo. At sa inyo, mahal na Birhen ng Guadalupe. Pakinggan niyo po ako. Pakiusap po.
Pakiusap, tama na. Huminahon ka. Nangyari ito sa akin ang dahil sa'yo. Ikaw may kasalanan. Hindi, huwag mong sabihin yan. Wala siyang kasalanan. Ikaw ang nagpasyang hanapin siya dahil nilaso ng isip mo ng matinding pagsiselos. Ayaw na kitang makita. Mawawala na sa akin ang anak ko. Mamamatay na rin ako. Dadalhin mo tong lahat sa iyong konsensya. Umalis ka na! Umalis ka na! Pakiusap, umalis ka na. Kapag kalmado na siya, saka ka na bumalik. Dahil sa'yo kaya ako nagkakaganito. Dahil sa'yo at sa basurang babae na yon. Dahil sa inyo. Senyor, tama na. Tama na po. Hinga sa bibig. Hinga sa bibig, pakiusap. Hinga sa bibig. Uminahon ka lang. Hinga sa bibig. Uminahon ka. Mamatay na ako. Uminahon ka. Mamatay Hinga na sa kami bibig. anak ko. Sige.